Ginagamit ang district funding bilang leverage para isulong ang impeachment na sinasabi, hindi ka namin bibigyan ng, hindi i-release ang pondo mo kung hindi ka sasangayon, hindi mo iboboto yung for impeachment. Sangayon mo ba ay ganito pa rin ang situation, Kong Toby? Okay. Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD, at lalong-lalo na yung MAIP. Kasi yung MAIP talaga nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? Walang petition ang group of lawyers yesterday before the Supreme Court regarding dun sa impeachment proceedings laban sa inyo sa House of Representatives. Nag-consult ba sila sa inyo, ma'am, and your comment po sa ginawa nilang hakbang? Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ayan na, dito na tayo. Usaping hustisya. Sana, ayan ang hiling natin. Pagkaupo mo, Bibi Sara, pwede kami naman ang humiling sa'yo. Taong bayan naman. Gawin mo naman sana kung ano yung ginawa sa'yo, ginawa kay Tatay Digong, iparamdam mo naman sa kanila. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba pilit yung pinalalabas kung sino si Mary Grace Piatos? Yan lang man ang tanong eh. Bakit nyo ba gustong impeach si BP Sara? Yan lang ang laging tanong. Iyan ho yung mga pang-counter nila dito sa lumalaking lobo ng pagnanakaw sa gobyerno. Ngayon, may issue pa rin ng crisis sa ating bansa. Kumounter na naman itong mga unggoy na ito. Nabalitaan nyo ba yung kumakalat na balita sa Davao na yung bahay ni Kong Pulong ay bibisitahin? Yan ang pang-counter ng mga unggoy na ito. Kaya kailangan mapagmasid. At meron na ho tayong mga kaibigan dyan sa Davao na handa hong bantayan yung bahay ni Kong Pulong. Paano mo masasabi na magaling ang isang presidente? Yan ang topic natin ngayon. Sige, pag-usapan natin yan. Kasi dismayado ho ang taong bayan sa panunungkulan nitong administrasyon o panggulo ng Pilipinas. Dismayado. Wala naman direktiba, walang legasiya itong patutunguhan. Yan ang sabi ng mga galing na political analyst, lalong-lalo na si Manong Jay, kung natatandaan nyo. Diba? Marami rin nagsasabi na ano ba ang legasiya pag natapos ito sa kanyang termino, ano ang sasabihin ng taong bayan sa kanya pagdating ng panahon. Sa akin ho, parang wala. Kasi masasabi ko, isang magaling ang naging presidente kung kaya niyang tapatan yung ginawa ni Tatay Digong noon. Diba? Nagkaroon ng krisis, pandemic, action agad. Yung mga kababayan natin na kailangan repatriate, meron charter plane. Uwi, nagano sa mga hotel, nag-quarantine, may mga gamot, may mga ayuda. Eto, krisis ng langis, anak ng tipaklong, hindi na malaman kung saan pupunta. Magaling ba na matatawag yan? Legasiya niya? Sa totoo lang ano ang legasiya pinakita? Parang wala naman eh. Di ba? Kayo ho, anong criteria nyo para masabi nyo na magaling mamuno? Ano ang basihan para masabi ang kahinaan ng isang presidente? Kayo, tatanungin ko kayo. Meron bang pamantayan, kung halimbawa ikaw, meron ka bang pamantayan na masasabi mo magaling ang presidente kung wala naman talagang leadership
Itong namumuno, sabi ni Aling Ledesma. May mali daw bang direksyon ang bansa? Wala. Lagpak na tayo doon. Unang-una, kung may malinaw na direksyon ng bansa, hindi na tayo aabot doon sa usapin na magkakaroon pa ng problema yung Yonetame. Di ba? Ibig sabihin lang yan, gusto nilang mamayani at sila pa rin ang umupo. Dahil sinira nila si BP Sara eh. Na isa pa, nagdidesisyon ba ng tama ang Pangulo in terms of crisis? Kagaya ngayon, nagkaka-experience na tayo ng crisis. Nararamdaman na natin yung krisis sa langis. Ano ang aksyon ng gobyerno? Ayuda. Hanggang kailan ang ayuda? Minsan nag-aaway-aaway pa eh. Yung iba wala raw sa pangalan. Ngayon yung magsasaka, 2,325, ibibigay ayuda. Sakla pa no? Kaya bang kontrolin ng isang presidente ang kanyang gabinete? Parang hindi no? Parang yung mga gabinete ata ang mga namumuno ngayon eh. Pamamahala o leadership, meron ba siya? Wala rin. 'Di ba? Ekonomiya, bagsak ang ekonomiya. Tumaas ang presyo ng langis, damay na lang tayo doon. Pero yung pagkain, ayan ang tanong. Mahirap nito. Baka mamaya magdeklara na. Sana wag naman. Nakulang na tayo. Taas ng presyo ng mga bilihin pero yung sahod ng tao, wala namang work-life balance. 'Di ba? Trabaho ng trabaho, masipag magtrabaho pero ang sahod wala, hindi rin. Panggas lang kulang pa. Totoo, 'di ba? Walang maayos kasi mataas ang bilihin, wala namang solusyon. Ito napapag-usapan lang kasi ariba sila ng ariba sa impeachment ni BP Sara. Pero itong mga gantong bagay, hindi nila kayang solusyonan. Lagi sila nakatingin dito sa impeachment ni BP Sara. Bakit ba ang hihilig nilang ang hihilig nilang pag-usapan yung impeachment? Hindi nila pag-usapan kung paano babangon ng Pilipinas at kung ano hakbang nila patungkol sa nangyayari ngayong crisis. May banat pa sila ngayon sa Davao. Pantakip ba yun? Pantakip ba yun? Sa issue ng krisis ngayon? Yung kay Akong Pulong, yung bibisitahin yung bahay? Ayun ba ang pantatakip niyong issue ngayon? Para mapagtakpan na naman ang issue? Ganun ba? Aray ko. Pasok. Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy, ang manggagaling sa leader, dapat manggaling yun sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano na bago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Tama. Di ba? Yan yung sinasabi ko kanina. Wala makakaalala. Kasi super galit ang tao at dismayado sa pamumuno. Yung pong nang narinig po ninyo yung naging pahayag ni PBBM patungkol po doon sa kanyang legasiya na nag-aalala daw siya na baka mabura o maglaho ng susunod kung sino man ang papalit sa kanya. Ano pong agad na pong naisip po ninyo, Prof? Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no, makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung bagong Pilipinas na hindi Naging naman bagoong natin Pilipinas na. nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. At pangalawa, yung supposedly siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya. Kasi hanggang ngayon, walang nakukulong,
natapos Yun. na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iilan na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon hindi natin nakikita. Yan. Dito na papasok lahat ng mga ginawa nito ni Bangag. Alam niyo yung sitwasyon na mabubuking sila na dapat takpan lahat ng bagay at gamitin ang kanilang lakas at kanilang mga resources para hindi makulong kung sino ang mastermind. Sino ba ang mastermind? Nagtatanong tayo. Paano ba nalaman ng taong bayan kung sino ang nag-insert ng isang 100 billion? Sa tulong din ni Saldico, lumabas sa mga baho na yan. Natatandaan nyo yung sunod-sunod na video ni Saldico na binulgar niya kung sino ang mastermind dito sa insertion. Nagsimula sa Bicam, nagsimula sa Bicam, di ba? Tapos yung pinirmahan yung Bicam na aray ko po ano nangyari doon. Tapos ngayon naglabasan na kasi ano na sila gipit na Si Saldico gigipitin, tumakbo na sa ibang bansa. Pumasok na rito yung puro kasinungalingan. Hanggang sa naging reporter na si Pangulo. Siya na ngayon taga-report. Babasahin na lang, hindi pa mabasa ng diretso. Susubo na lang yung kanin, ayaw pa. Parang hindi lahat pumapasok sa utak. Yan ba yung sinasabing magaling na Pangulo at mayroong makikitang legasiya pagdating ng panahon? Ito na lang, simplihan na lang natin para maging makatotohanan naman. Yun na lang iniwan ni Tatay Digong, ipagpapatuloy mo na lang sana na napakaganda ng mga proyektong iniwan sa'yo. Anong ginawa nyo? Yun na lang sana. Dapat sasabihin ng tao, okay yan, magaling yan. Yung kasing iniwan ni Tatay Digong, diniretso niyan. Ngayon magtatanong ka, sasabihin mo, manghihinayang ka sa legasiya. Anong legasiya mo? Walang legasiya na gaganap. Walang mangyayaring legasiya. Kung ano yung paratang sa inyo nung unang panahon, dala-dala nyo pa rin yun sa pamamagitan mo. Oo. Dahil hindi ka nagbigay ng magandang pamamalakad, hindi mo binigyan ng magandang serbisyo ang taong Pilipino, ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Kaya walang legasiyang masasambit ang taong bayan. Baka mura-murahin ka pa pagdating ng Ay, bakit sinabi ng iba mahina ang legasiya? Nino, ni Bongit, ikaw ba? Kontento ka ba sa ginagawa ni Bongit? Meron ka bang magandang sasabihin? Ikaw nanonood sa akin. Kung ikaw ay mayroong sasabihin, ito na yung chance mo. Type mo sa comment section. Andyan tayo, malalaman natin. Bagsak na ho ang ekonomiya. Mataas na ho lahat ng bilihin. Plus, nadamay pa tayo doon sa langis. 'Di ba nga? Sabi nga sana kung meron kang magandang pamamalakad, meron kang maayos na pag-iisip, mag-iisip ka kaagad kung ano yung pwede mong gawin para sa taong bayan. Hindi, nakatanga ang mama. Kukuha ng langis, wala rin tayong refinery dito. Ganon din. Bibili ka rin ng langis doon, ganon pa rin ang presyo. Wala pa kayong direktiba na sasabihin, okay, magpapagawa na tayo ng refinery. I-explore na natin ang ating sariling bansa para sa ating langis. Wala pa rin tayong naririnig na gano'n. Tuloy. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sa legasiya ng isang leader? Taong bayan. Mismo ba ang leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Wala. Or hayaan Taong bayan. yung taong bayan na Taong bayan. kung ano yung tumatak sa kanya, yun na yung performance mo. Tama yan, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga pangulo, hindi naman yung pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi
tamang panahon pag-usapan ang ligasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa dahil sa mga sunod-sunod na programa. Walang ganun, Prof. Tikia. Hindi nila kayang ipaliwanag yun. Ang alam lang nila, utang ng ilang milyon US dollar, tapos na ang kwento. Utang na naman, lubog na sa utang ang Pilipinas. Ganun ata ang legasiya nitong gusto nito eh. Nang mama na ito eh. Ngayon ito ipasok natin. Kuya Goods, ang galing mo talaga. Nakakabilib ka. O nga ho, kaso nga lang, mukhang iniipit tayo ng iniipit. Ng mga kaibigan natin dyan. Gusto natin ipakita sa taong bayan na itong vlog natin talagang informative. Ito ang usapin ngayon. Para malinaw sa malinaw, kasi impeachment pa rin sila eh. Kahit na ito, sandamakmak na ho ang problema, impeachment pa rin sila. Ngayon, pasok natin dito si Katobi. Bakit? Bakit impeachment pa rin ang problema nila dito kay BP Sara? Mamadaliin daw itong impeachment. Totoo naman, nangyayari na nga. Minamadali na mga durobo. Pasok Kasi natin. lang ituloy-tuloy ito, kahit na tayo national Emergency crisis Yun na nga po. tayo. Ang banggit nyo noon, ginagamit ang district funding bilang leverage para isulong ang impeachment. Nang sinasabi, hindi ka namin bibigyan hindi i-release ang pondo mo kung hindi ka sasangayon, hindi mo iboboto yung for impeachment. Sa ngayon mo ba ay ganito pa rin ang situation, Kong Toby? Okay. Ang sinabi ko niyan is noong 19th Congress, yung unang-unang impeachment, hindi na nila may tatanggi yun, di ba? Yung mismong mga pumirma ang nagsabi na ang dahilan kung bakit sila pumirma ay dahil puputulan sila ng AIX, AKAP, TUPAD, at lalong-lalo na yung MAIP. Kasi yung MAIP talaga nakakatulong yun sa mga constituents, yung tinatawag na guarantee letter. No? So, sila na mismo nagsabi noon, yung mga bumoto, hindi lang ako, at totoong ginawa yun. Number two, ang sabi ko noon, di ba, early on, na walang gustong maniwala sa akin as early as March, na ang motivasyon, kaya itinulak yan noong huling araw ng sesyon, ay para mailabas yung mga nabentang mga proyekto. Okay, anong patunay ko doon? March 25, 2025, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Gold, sabi niya, yung mga proyektong yan, naibenta na yan. So sabi ko, hindi ko problema yan kung naibenta na yan. Tapos ang susunod na palusot niya, naipangako na yan doon sa mga pipirma sa impeachment. So sabi ko, hindi ko alam yan. So tinanong ko si Presidente kung naipangako yan, sabi niya, walang usapang ganyan. So ang ibig sabihin, gawa-gawa nila J.J. Suarez yun para mailabas lang yung mga proyekto doon sa naibenta ng proyekto, sa mga naibenta na nila. At yung bentahan, hindi ko na kailangan patunayan yan. Di ba sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami nang umamin na may bentahan. Yusek Bernardo, si Engineer Alcantara, even si Saldigo, inamin na niya, di ba? So, wala na akong dapat patunayan sa bagay ngayon. Ngayon, pagdating dito sa 20th Congress, yung impeachment ngayon, ang tinanong ako ng isang reporter, kasi lahat ng projects ng DPWH ngayon, naka-FLR, naka-for later release. Yes. So, tinanong lang ako ng isang reporter, maaari bang gamitin ito? Siyempre, ano ba yung sasagot ko? Common sense, maaaring gamitin. Pero sabi ko, kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin yan pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay na-release yung mga pondo at yung hindi bumoto ay hindi ma-release yung pondo. So, ganun kaliwanag po yung sinabi ko. Wala naman akong sinabi doon. Parang sinabi nyo lang na possible. And Yes. So, allergic sila ka, Nelson, pagdating sa mga bagay niyan. Pero, alam nyo, nag-file ako ng resolution na ang requesting the committee na madaliin na itong House Resolution 894 requesting the committee na madaliin na yung pag-resolve nito para makapag-concentrate na doon sa crisis sa Middle East. So, resolution respectfully appealing to the chairperson to expedite the resolution of the impeachment case to enable the House to concentrate on urgent matters arising from the Middle East crisis. At nag-file din ako ng House Bill 8715, yung tinatawag na Fuel Crisis Act of 2026. Alright, kita nyo naman. Talagang alam na natin, alam na ng taong bayan na minamadali talaga nila si VP Sara. Dinadamay pa nila si Kong Pulong, ano? Galing talaga nito mga hinayup. Hindi lang talaga pwedeng, masarap lang talaga, pero bawal kasi. Sarap lang talaga. Mapapaano ka talaga eh. Minsan hindi mo pipigilan eh. Diba? Pansinin nyo, ang tagal-tagal nilang binibira si BP Sara. Wala silang naririnig kay BP Sara.
Tapos pag halimbawa sumagot si BP Sara, magdadakdak yung taga-palasyo. Diba? Ganun sila eh. Tapos palalakihin na yung issue. Pag hindi sumagot si BP Sara, atakihin ang mga bulager nila. Ngayon, nagpapalabas na naman sila ng peking survey. Kasi may mga nag-survey na mga pro Duterte vlogger. Sinabayan naman ng mga bulager nila na peke. Nag-survey din. Hindi nila kayang tapatan talaga yung lakas ni BP Sara. Nakakahiya, nakakaawa itong mga ito. Diba? Kawawa ang Pilipinas pag mga naniniwala pa rin sa mga bangag. Pasok nga natin ito. Ano ba yung problema dito? Siyempre, Wala. nagpapasalamat tayong lahat sa Diyos na umabot ang... Wait lang. Si BP Sara ho ay nagpapasalamat dito sa... Oo. At saka yung isasabihin niya rito yung minsan niya lang pala na nakilala itong mga umaten sa Davao. Oo, yung mga 'di ba kasi nung araw ng Davao nung 28 bumisita yung ilang mga magagaling na Gen Z na congressman. Oh, dati nakita niya raw si Kong Kiko first time, ngayon pangalawang beses. Yung iba hindi parang ngayon first time niya pala nakakasama. Pero ganun pa man, may issue kasi na nagpaparinigan daw ng mga panahon na yan. So, wag na natin palakihin yun. At the end of time, basta kung sino-sinusuportahan nila, kasi merong lumabas na video na nagpaparinig daw yung isang abogado dito sa isang abogado. Kasi daw yung abogado na ito, wag na natin i-mention yung pangalan Oo. Yung abogado daw na ito, yung dati abogado, pinklawan-dilawan daw noon. Ay itong isang abogado nagsabi, wag na kayong magpabudol muli. Anyway, yun lang, may pasok lang natin yun. Siyempre, ang magdidesisyon pa rin naman yan, si BP Sara. Hindi porket siguro, tapos na yung issue na yun eh. Meron nga, di ba nga, pwede namang, kaya ang laro ng politika, kakampi mo ngayon, bukas kalaban mo. Pwede namang kalaban mo noon, kakampi mo ngayon. So, ganun lang ang laro ng politika. Huwag masyadong, kaya nga pinagtanggol ni Sir Banatbay, itong abogada na ito, kilala niyo ba? Nakigets niyo? Itong abogada na ito, na magaling ito. Pareho sila magaling na abogado. Magaling talaga. Wag naman sana, ngayon pa lang, makitaan na ng hindi maganda na nagtalo-talo dahil lang sa mga ganyan. Kung gusto nyo, ganito na lang. Kung tatakbo kayo parehas na pagka-senador, susuportahan namin kayo. Wag lang kayo mag-away-away kasi ang masisira dyan, pagdating ng araw, baka sabihin mapulahan, magkaroon ng ng istorya na itong mga ito, wala pang eleksyon, nag-aaway-away na. Kung isang sinusuportahan nyo, suportahan nyo. Kung sino sinusuportahan nyo, suportahan nyo lang. O kung itong dalawang abogado na to, halimbawa tumakbo, susuportahan ko. Kasi sila ay tumutulong kay BP Sara. Kilala nyo blind item ito. Tuloy. ng Davao na 89 years, no? Napakahabang panahon, mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, uta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa kanyang mga biyaya sa Davao City. At syempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga Davaoenyo na nag-celebrate ngayon ng isang buwan na mga aktibidad para bigyan pugay ang ating pinakamamahal na syudad ng Davao. First question, ma'am. GMA Argel Relator, sir. Nasa likod! Nandito ako, bro. Yes, go ahead po, sir. Sorry. Ma'am, nag-file ng petition ang group of lawyers yesterday before the Supreme Court regarding dun sa impeachment proceedings laban sa inyo sa House of Representatives. Nag-consult ba sila sa inyo, ma'am, and your comment po sa ginawa nilang akta? Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip
ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Okay, next question, Bril, TV5. Election na naman, aside Election? sa apat, aside sa election related. Aside sa apat, election related. Election related. Aside dun sa apat na sinabi mo na may kumausap na sa'yo na maging Senate slate, nadagdagan ba at may mga partido na ba na lumapit sa'yo? O sa ngayon, hindi. Although nag-declare na ako ng aking kandidatura, I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at Tama. iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At kami, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Okay, last question, Mamaya. White ma'am. Presence nila Commissioner Nakikibosada, the others na case ng failure today. What does it signify? Kasi masasabi ko 30 allies agad ito. Yung mga reputation na Duterte allies na ito. Yan din ang naisip ko kanina, no? We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Pero pareho tayo ng iniisip, no? Kanina, hindi ko kasi yan sila maliban kay Congressman Kiko Barsaga na nakasama ko noong 2022 campaign. At yun lang yun ang pagsasama at pag-uusap namin. Lahat sila ay hindi ko kilala, hindi ko... Yun ang sinasabi ko, di ba? Si Congressman Kiko lang yung nakasama niya noong 2022. The rest, hindi niya, first time ever. So, tapos nagkaroon pa ng, alam niyo yung usapin na dapat hindi pinakita na yun eh. Saka dapat hindi na yun, even though na nangyari na yun, dapat ang mangyari na lang, sana sa susunod na may mga ganong gathering, wala nang magpaparinig na ito dati ganito, ito dati ganon. Wala nang ganon. Kung isa lang ang sinusuportahan nyo, isa lang ang kulay nyo, ano na lang, maging friend na lang kayo sa isa't isa. Oh. Ay, niisip natin baka meron silang mga bagay-bagay noon na pero eto tuloy natin, Bibi Sara. Kaibigan. In fact, si Attorney Rowena Guanzon is the second time na nakita ko siya. Second time. Unang nakita ko siya ay siya ang presiding officer sa Commission on Elections nung kami ay nag-apply para sa hugpong ng pagbabago. At hanggang doon lang yun, hindi pa nga kami nagkausap noon. At nagulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya Ayan na, dito na tayo. Usaping hustisya. Sana, yan ang hiling natin. Pagkaupo mo, Bibi Sara, pwede kami naman ang humiling sa'yo. Taong bayan naman. Oo, gawin mo naman sana kung ano yung ginawa sa'yo, ginawa kay Tatay Digong, iparamdam mo naman sa kanila na ikaw ay presidente at kaya mo rin gawin yung kung ano yung ginawa nila sa'yo. Oo, taong bayan ang hihiling yan. Malalaman natin yan kasi tayo alam naman natin ang uupong presidente, babae na. Taga Davao yan. Lagi yan nakakulay green. Matapang yan. Alam na ng taong bayan yan. At universe na rin na nagsasabi na si BP Sara ang nakatalagang uupong presidente ng Pilipinas. Kung pwede nga lang sana bukas. Sunod na araw siya na eh. Diba?
Ito, maipasok lang. Sang-ayon ba ang Supreme Court dito sa impeachment ni BP Sara? Tayo ay maitanong lang yan. Kasi itong impeachment naman, hindi naman saklaw ito ng Korte Suprema. Ito ay ano lang naman ito. Ang impeachment ay pangunahing proseso ng Kongreso o House of Representatives, hindi ng Korte Suprema. Bakit nga sila gustong ma-impeach si BP Sara itong mga bakulaw na ito? Kasi nga, takot na sila. Hindi nila alam kung sino ipantatapat nila kay BP Sara sa 2028. Ang taas ng survey ni BP Sara. Paano yan? Magugulat sila ngayon. Diba? Kaya sila gustong-gusto ma-impeach si BP Sara kasi kahit anong pa-survey nila, kahit magbayad sila ng napakaraming trolls, pinagtatawanan na lang sila ng taong bayan. Pansinin nyo yung mga page nila, yung mga congressman na may sariling page, minumura sila ng taong bayan. Diba? Hindi papabor ang Supreme Court. Alam naman na Supreme Court na mali. At binasura na nga yung complaint ng 19th Congress. Dahil nga sa sobrang afraid na nila, gumawa na naman sila ng kwento. Meron pa nga dyan binasura na, nag-aapila pa ang papel ng Korte Suprema ay limitado lang. Limitado lang pagdating sa impeachment. Ano ba ang nangyari di sa impeachment o sa Congress? Ang usapin nga lang dyan, mag-ano lang sila maghahanap lang, maghahalungkay lang na ebidensya. Ang nangyayari, parang namimingwit na sila ng ebidensya, sila na yung nag-complain, sila pa yung mag-hearing. In-impeach na nila. Di sa inyo na impeachment sa Kongreso. Sa amin naman ang huling halakhak pag upo ni BP Sara. Kaya kung umabot ka sa video na ito, hanggang sa muli, shoutout tayo Kasi may mga nagpapa-shoutout. Hindi natin na shoutout sa unang arangkada natin. Kaya sa shoutout na natin itong mga kaibigan natin. Shoutout po kay Ma'am Rachel Edlagan. Kay Ma'am Gloria Cabrito, watching from Quezon City. Yan, abangan nyo ho sa dulo ng ating ating vlog. Kay Sir Romeo Sobere, yan, sorry. At Alfred Panyamogon, shoutout po. Kay Ruben Gambong, shoutout po sir. Lagay nyo po kung saan lugar kayo. Kay Ma'am Nora Banudan, mula San Santo. Ayan, shoutout po walang kay Ma'am Bato o Sir at Albay Edris. Ayan shoutout. Kay Alfred Pabiona, shoutout po kay Juanson Cutes. Ayan, shoutout po yan Kung gusto niyo po ma-shoutout, wag niyong ito pa isang hapahabol kay Felicity Gihal ng Africa. Si Serido, native ng Africa. Native pala ng Africa. So ayan, kung umabot ka sa video natin ito, si-shoutout ko kayo. Wag mong kalimutan, i-like and share ang ating video at sabihin niyo saan lugar kayo para ma-shoutout ko kayo, Hanggang sa muli, bye-bye!